Walang takas sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu at Pangasinan. Ang dalawang pugante mula Amerika na sangkot umano sa pang-aabuso ng mga bata. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pinasok ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Ilocos Regional Office at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang property na ito sa Mangaldan, Pangasinan para kunin ang kanilang pinakapakay. Pagpasok sa loob ng bahay, You have to warrant to arrest in the United States, Florida. let's go. Okay? You have to go with that. Arestado ang 60 anyos na Amerikano na tinakasan umano ang kanyang kaso sa Amerika. Meron kasing communication sa atin from our counterparts from US Embassy na merong isang fugitive from US Justice. Meron itong mga inabuso na minor de edad, sexual abuses, so matagal na siyang hinahanap. Ayon sa NBI at BI Fugitive Search Unit, nakapasok ang puganting Amerikano sa ating bansa nang hindi pa ito nalalabasan ng warat sa Amerika. Ongoing yung deportation procedure natin, pero aalamin din natin kung may mga kinasasangkutan siya ditong lokal na krimen bago natin siya mapabalik sa Amerika. Sa hiwalay na operasyon sa isang hotel sa Cebu City, walang kamalay-malay ang US national na ito na nakadikit na sa kanya ang mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit ng mga kuha ng tiyempo. You are under arrest. You Okay. have the right to remain silent. Okay, wait, explain to me why. One moment. Wait. Let me finish, okay? Let me finish. Nag-umpisa ito dun sa information sa atin ng Homeland Security ng US kung saan sinasabing itong US national na ito ay dito nga sa atin namamalagi matapos niyang matakasan yung kaso niya sa Cambodia kung saan sinasabing may inabuso siya na 7 Cambodian na bata. Nakakulong na ang dayuhan sa Bicutan Detention Facility at sumasailalim sa deportation procedure. Wala pang pahayag ang dalawa. Isa nga to sa tinututukan ngayon natin ng mga kaso, lalong-lalo na itong mga child exploitation cases ng mga foreign nationals na nandito sa atin. Kasi nakakabahala na dito sila namamalagi at hindi malayo na makapambiktima rin sila habang nandito sila sa atin. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ng National Police Commission o NAPOLCOM ang sumbong ng ilang complainant sa kaso ng missing sabongeros. May mga opisyal umano ang pulisya na nagsisilbing tulay para makausap sila ng abogado ni Atong Ang at may mga naareglo umano. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa 35 complainants mula Santa Cruz, Laguna at Batangas, liliman na lang umano sa ngayon ang nagpapakita sa hearing kaugnay ng missing sabongeros. Yan ang inilahad ng ilang complainant nang magsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM kanina. Pangamba nila, marami na sa kanila ang naareglo. Ay nag-o-offer po sa mga family ng tulong daw po, financial, sa amin. Lahat daw po pala ng family, bukod tangi lang kami ni tatay, ako tsaka si Jaja ang hindi nakakausap tungkol dun sa tulong na binibigay nila na 20,000 per 15-30, 40,000 per month na binibigay ni Attorney Caroline. Inabutan umano sila ng brown envelope at sinabing tulong ito. Ito yung pera na inaabot ni Attorney Caroline after niyang makipag-meet, makipag-usap. Lagi siyang may pa-brown envelope. Sabi niya, tas nung ayaw niya po pabuksan, sa bahay na lang daw po. Konting tulong lang yan. Konting sa abala. Yun lang po yung sabi niya. Ang Attorney Caroline na tinutukoy ay si Attorney Caroline Cruz, ang legal counsel ni Atong Ang. Hiningan namin siya ng reaksyon pero di pa siya tumutugon. Sumbong pa ng mga complainants sa NAPOLCOM, mga opisyal pa umano ng PNP ang naging tulay para makausap sila ng abogado ng kalaban. Sila po yung nag-escort sa amin dun sa pagpasok namin sa loob po ng kustodya ng mga polis po dun sa kulungan, sa loob po ng krami. This is a very serious allegation. We will investigate. We will get to the bottom of it. Ikinabahala ito ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kapag mahina yung kaso, maaaring ma-dismiss ito. Kung kinakailangan, handa raw sila magbigay ng seguridad sa mga complainant. And if they will ask for it, we will coordinate with the PNP. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Kahit hindi na gaanong kumikita, tuloy pa rin sa pagkayod para sa pamilya ang mga magsasaka sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Kaya hinatiran sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sari-saring prutas ang tinitinda ni Greg sa kalsada ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Pansamantala muna raw siyang umaangkat habang hindi pa naaani ang mga tanim niyang pinya. Pero ang dating kita niya na umaabot ng 10,000 piso sa magdamag, swerte na raw kung maka 1,000 pa sa ngayon. Dahil sa pagbaba ng bilang ng namimili mula nang tumaas ang presyo ng krudo. Saros magdoble yung presyo ng abono. Yung ibang magpipinya po na pinagkukunan namin, tinaas na rin po nila yung puhunan ng pinya. Sa Bungabo, Nueva Ecija naman, lugi raw ang naging ani ng mga magsasaka ng sibuyas nitong Marso, gaya ni Nora. Nasabay raw kasi ang pagpasok ng mga imported na sibuyas sa bansa. At dahil sa oversupply, naibenta lang nila ang kanilang ani sa mababang halaga. Maibalik yung puhunan. Sa 40, sa 50, pwede na po yun. Sa kaso yung naibenta lang yung sibuyas sa ngayon, 23, 33, ganun po ang presyo. Hindi nga makakabawi. Problema naman ni Jerly, ang mataas pa rin na presyo ng krudo. Kinakailangan kasi nila ng hand tractor sa pagbubungkal at paghahanda ng lupa para sa susunod na taniman. Hindi naman kasi pwedeng kalabaw lang na mag-aararo. Kailangan talaga yung bubungkalin kasi lahat ng lupa. Pag hindi kami kikita sa bukid, wala din kami halos. Puro utang-utang. Naghabdi tayo ng tulong sa mga magsasakang apektado pa rin ng mataas na presyo ng gasolina. 8,000 individual mula sa Bungabo, Nueva Ecija ang nahatiran natin ng food packs, habang 4,000 individual naman mula sa 2 bayan sa Nueva Vizcaya. Papasalamat naman po ako dahil nakarating kayo at nakabahagi kayo sa kapwa namin. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede rin mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lozada at Shopee. Mga kapuso, napangiti ang mga taga Land of Smiles o yung mga taga Thailand sa isang bagong dinosaur species na nadiskubre sa kanilang bansa na siya raw pinakamalaki ngayon sa Southeast Asia. Anong dinosaur ba ito? Kuya Kim, ano na? Sa haba nitong 1.78 meters, ang humerus o front leg bone na ito, singtangkad ng researcher at PhD student mula University College London na si Titiwut Setapanitsakul. Ang butong ito, isa lamang sa mga butong nahukay sa Thailand, 10 taon na nakakaraan. They had found it on the side of a pond in 2016 by local villagers. They immediately notified the Department of Mineral Resources in Thailand, who came down. They began excavation immediately once they realized it was dinosaur bones, and excavation continued until 2020. At mabusising pinag-aralan ng grupo ni Titiwut nitong mga nakalipas na taon. Moving the specimens is very difficult. Most of the specimens require at least 4 people to lift and move around. One of the ways we get around that is by using a 3D surface scanner to scan the specimens. At kamakailan lamang, napag-alaman nila ng naturang buto mula pala sa isang bagong species ng napakalaking dinosaur. Ang bagong tuklas na dinosaur, tinawag nilang Nagatitan Chayapumensis, hango sa lugar kung saan ang mga ito nahukay, ang probinsya ng Chayapun. Ang Nagatitan Chayapumensis nabuhay daw 120 hanggang 100 million years na nakakaraan. Kabilang ang mga ito sa pamilya ng mga sauropods o mga plant-eating dinosaur na may mahabang daig. More specifically, it belongs to a group of sauropods called the Somphospondylan. They're known for a couple different key features, one of which being their highly pneumatized skeleton. So their skeleton actually has been modified to contain a lot of air sacs so that they lighten the mass of their skeleton. Ayon sa ginawang analysis ng grupo ni Titiwut, ang Nagatitan Chayapumensis tinatayang nasa 27 tons ang bigat, kasing bigat ng 9 na adult Asian elephants.
Nasa 27 meters naman ang haba nito o singhaba ng isang blue whale. The most significant thing, I think, for a lot of people is its size. Naga Titan is the biggest Southeast Asian sauropod that we know of. Kaya ito ngayon ang pinakamalaking dinosaur na nadiskubre hindi lamang sa Thailand kundi sa buong Southeast Asia. Ang pagkakadiskubre sa tinuturing ngayong The Last Titan of Thailand, malaking bagay para kina Titiwu. A new dinosaur doesn't come by very often. This is the 14th dinosaur to be named in Thailand, and it gives us a better idea of kind of the environment of early Cretaceous Thailand. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Maaari umanong panagutin si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, ayon po yan sa isang law expert. Kasong kriminal ang nakikitang pwedeng isampa ng isang kongresista. Si Padilla handa naman daw humarap sa investigasyon. At nakatutok si Joseph Morong. Ngayon kumpirmadong kasama ni Senador Bato de la Rosa si Senador Robin Padilla sa kanyang pag-alis sa Senado, sinabi ni Padilla na handa siyang humarap sa mga investigasyon pero pagtatanggol niya, may illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. matatanda ang inilagay ng Senado si Senador de la Rosa sa protective custody para mapigilan ang pag-aresto ng NBI na ang hawak lamang ay warrant of arrest mula sa banyagang korte ng International Criminal Court. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, pwedeng maharap sa mga kasong kriminal si Padilla. Obstruction of justice, harboring a criminal fugitive. The rational thing to do in the name of rule of law. Na isurrender na talaga at hindi kupkupin, hindi mag-provide ng sanctuary, refuge, or safe house for a fugitive. Sabi rin ni Justice Secretary Frederick Vida, sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. sa ilalim ng Presidential Decree 1829, may parusang hanggang 6 na taon na pagkakakulong o multa ng mula 1,000 hanggang 6,000 piso para sa sino mang magtatago o tutulong na makatakas ang isang tao na alam niyang may kinakaharap na kaso para hindi ito maaresto at malitis. Sa tugon na isinumite ng Office of the Solicitor General o abogado ng gobyerno, sinabing maituturing ng fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Hati ang opinyon ng mga abogado na kausap namin. Para kay Tamase, hindi malinaw kung maaaring makasuhan si Padilla ng obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829 dahil baka hindi dito saklaw ang mga international procedure tulad ng pagpapahuli ng ICC. Maraming portion doon na sinasuggest na domestic yung proseso. Hindi ganun kaklaro under PD 1829. Sa prosecution ng criminal laws or criminal offenses. Para naman kay dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Cayosa, pwedeng kasuhan si Padilla lalo pat maliwanag na may warrant of arrest na gustong ipatupad ng NBI. Yung sinasabi nila na hindi siya umiskapo, umalis lang siya. So, at yung pinagsisigaw ng Senate President na kami ay tatalima lamang kung yan ay galing sa local court. Ngayon, hindi totoo yun. Walang basehan. Lalo-lalo na ngayon, yung TRO na inaasahan nila, sinabi ng Supreme Court, hindi namin ibibigay yan sa iyo. Dagdag pa ni Cayosa, hindi lamang si Padilla ang maaaring kasuhan ng obstruction of justice. Maari yung Senate President, maari yung nag-sponsor ng protective custody. The Supreme Court has already recognized in its previous rulings yung jurisdiction ng ICC for acts that were committed prior to the withdrawal. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Kahit wala sa Senado,
Isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may ku-question nito sa Korte Suprema. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may mga tanong na nasagot matapos ilabas ng Philippine National Police ang mga CCTV footage ng putukan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. Ang komprontasyon ng Office of the Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation agents at kung paano ito nagsimula. Pinagtabi namin sa kuha ng aming crew at mga reporter. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang mga pangyayari sa likod ng putukan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. Lalo na bigyang linaw sa mga CCTV na inilabas ng PNP. Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Matapos ang Facebook Live ni Senador Bato de la Rosa, dakong 5:30 PM noong araw na iyon para manawagan sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado dahil may darating daw ng mga taga-NBI para arestuhin siya. Dakong 6:17 PM nang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS building, nakadikit lamang ng gusali ng Senado.
Para raw ito sa pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan papunta at galing sa Senado bilang pag-iingat sa nangyayaring tensyon sa Senado. Bagay na napag-usapan daw ng parehong maintenance management ng GSIS at Senado. Pero ang kanilang pagdating tumuon sa oras na lumabas ang balita na hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihingi noong temporary restraining order ni De La Rosa laban sa pag-aresto sa kanya. Kaya noong mga oras na yon, nakaalerto na ang media para sa anumang posibleng mangyari. Sa timestamp ng CCTV, kitang nagsimulang mag-inspeksyon ang NBI sa mga anilay vulnerable na bahagi ng GSIS building dakong 6:51 ng gabi. Ganitong mga oras din na magsimulang maghanda si Nanoy Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Sabi niya noon, may aaresto na niya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang mga naka-uniforming sundalo sa second floor ng Senado at nag-anunsyo na naka-lockdown muli ang Senado. Sa CCTV, bandang 7:17 p.m., nakita ang dalawang NBI agents na ito na nasa outdoor canteen hallway. Ang isa sa kanila may inilalagay na upuan upang ipangharang sa isang hagdanan. Ganitong oras din namataan si De La Rosa no sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla. Nanggaling sila noon mula sa opisina ng Senate President Alan Peter Cayetano. Dakong alas 7:30 ng gabi, nakuhanan ng GMA News nang mag-drill o magbarena ang ilang tao sa isang pintuan sa bahagi ng GSIS building at lagusan patungo sa Senado na nasa kaparehong gusali. Ayon sa pulisya, mga taga-GSIS ang mga nagdidrill. Kasama rin nila ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Siniselyuhan daw nila ang pinto na nilagyan pa ng metal screw para hindi mabuksan. Ang pagbabarena, dinig na dinig sa kabilang panig na pintuan na bahagi ng Senate building. Dakong 7:43 p.m., nakuhanan si Aplaska habang sinusuotan ng bulletproof vest. At ilang saglit pa, kasunod nito ay tinunguna ng armadong grupo ni Aplaska ang isang hallway sa Senado habang ang nakabuntot na media pinigilan ng makalapit. Dakong 7:46 p.m., sa CCTV makikita si Aplaska na tumungo sa dulo ng hallway malapit sa bintana. Kasunod nito, nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Tatakbuhan kami dahil malakas sa mga putok. ang pinaputukan ng grupo ni Aplaska, ang NBI agent na nakita sa labas ng bintana sa outdoor canteen hallway. According to testimony of General Aplaska himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots towards to the vicinity of the NBI agent. Kita sa CCTV ang paglabas ng usok mula sa bintana matapos magpaputok si Aplaska at ang pag-atras ng agent. Makikita rin na may kumislap sa lugar kung saan nagkubli ang agent nang magpaputok ang NBI agent. Tinawag ito ng PNP na cover fire. At this point, the officer in charge instructed the agents do not engage. Makikita sa CCTV na napaatras dito ang usa-atib. Ilang saglit pa, mamamatay ang ilaw. Sabi ni Remulla, makikita na patuloy ang pagpapaputok ng usa-atim base sa pabugsog-bugsong liwanag sa kanilang panig. Maya-mayay, lumayo na si Aplaska at nagkubli sa panig ng mga Marines. Inasinta rin ni Aplaska ang pintuan para muling magpaputok, pero ilang beses na nag-jam ang kanyang baril. Inayos ito ng kanyang aide at muling nagpaputok si Aplaska. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Ang komprontasyon ng usa-atim at NBI agents nagtagal ng humigit kumulang 3 minuto. Takong 7:49 p.m., umatras na ang mga taga-NBI. Bandang 7:50 p.m., umalis na rin sina Aplaska sa kanilang pwesto. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.
Non-stop ang action dahil sa upcoming offering ng GMA ang magsasama sa series na Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Yan at iba pang dapat abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones, dadalhin naman ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid ang kanilang blockbuster tandem at intense chemistry sa aabangang GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa story conference, ramdam na ang excitement ni Dennis at Ruru sa kanilang reunion project. Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero pagka binibigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at saka isang malaking proyekto talaga. Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Denny. So very excited. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed and powerful acting performances mula sa kanila at sa cast ng serye. Si Ruru nagkaroon pa raw ng immersion para mas maintindihan at magampanan ng karakter ng mabuti na isang lumaki at nakatira sa Tondo. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters namin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga characters si Ruru at sa mga ibang artista dito. Marami raw silang fight scenes and stunts, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Nais daw ibida ni Ruru at Dennis ang Pinoy martial arts na panuntukan. Yung panuntukan is dirty boxing. So sabi ko, parang swak na swak to sa Tondo. Ever since then, talagang todo ensayo hanggang sa kahit nasa Spain ako, takbo ako ng takbo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.